Ay siya, magandang araw sa inyo mga giliw kung saan man kayo lupalop naroon ano. So ako nga pala mga giliw ay may order ngayong araw. So naisipan ko i-video ko rin mga giliw ano, para makita nyo naman kung paano ko ginagawa rin nga French baguette ano. Siyempre una natin tatakalin dyan ay siyempre ang harina yan ang main purpose niya mga giliw ano, main ingredients ano. So rin na nga mga giliw, pagkatapos niyan ay isunod naman natin ang ating asin. So mga giliw, alam nyo ga na ang ginagamit ko diyan ay rock salt. Dahil yan, napakasarap talagang gamitin sa French baguette mga giliw. Na-discover ko yun dati nung ako'y naubusan ng pinong asin, yung iodized. Nako, sabi ko yung sakto, laging meron ako na ay gawa ng mga giliw. Yan ay ginagamit ko sa bahay, yung asin na yan na galing pa sa dagat. Yung hindi baga napaprocess. So ay ilalagay mo lang yan dyan sa ating mga dry ingredients mga giliw. At pagkatapos ng mga giliw ay ang ating fresh cheese, instant cheese mga giliw pala na. At bali mga giliw ay haluan naman natin yan ng tubig. Ang ginagamit ko nga pala dyan mga giliw ay malamig na tubig. Gawa na para hindi mag-init yung ating dough, para hindi umover ng 27 degrees kasi mamamatay ang yeast kapag sobrang sa init na. Kasi pagka matagal ang mixing masyado nag-iinit gawa ng friction. Ayaw, may friction pang nalalaman na yan At ayan, binuhos ko na mga giliw ang harina, tubig, asin at cheese. Ayun mga giliw, alam mo gayong baguette na yan, ayun ay healthy bread. Gawa na ang halo lang yan asin, cheese, at saka harina, at saka tubig siyempre. Mga giliw, ayan, siyempre nagpunas-punas ako ng kaunti at nag-dusting na ako mga giliw. So pagkakataon nga rin naman mga giliw ay ready na. Ayan, bulk fermentation muna natin mga giliw. Ayan, ganyan ginagawa ko. Ayan ako. Talaga namang ilalaki talaga ang katawan mo din ng mga giliw ay pagka ganyang pinisa mo ng pinisa yung mga dough na yan ay pagkatapos yung mga giliw ay siyempre ibabalk fermentation mo. Ikaw pwede mo muna patulugin mo muna ng kuhan, paidlipin mo muna yung dough para hindi man mahirap pagka yung hihiwain na. At ay mga giliw pagkatapos ng 20 minutes ay di timbangin na natin isa-isa mga giliw So ayan nga pala mga giliw ay 300 grams yung ginagamit ko sa aking baguette. Gawa ng yung aking molder ay maliit. So yung sa dati kong trabaho ay malalaki, 350 grams ay gawa ng mahaba naman ang molder na. So ayan mga giliw at matapos ko matimbang ay paitlipin uli natin ng kaunti para naman hindi mahirap kapag iro-rolling pin natin. So ayan, ganyan lang mga di mga giliw. Gagawa ng baguette, meron ka ng masarap na tinapay na healthy bread So ayan, ganyan lang man din. Paikutin mo, rolling pin mo, tapos iro-roll mo, ilalak mo yung magkabilang dulo. Ay, di kayo tapos na naman mga giliw Ayan nga pala mga giliw, binibenta ko din sa aking tindahan na 42 pesos ang isa. At ayan mga giliw, kuberan mo ulit at pa-erase mo ulit ng kaunti. Pakalmahin mo lang yung dough mo para hindi ka naman mahirap magpahaba na ganyan para relax lamang siya pagka yung pahabain, hindi siya lalaban mga giliw. Ayan, at madali mo siyang i-stretch at saka hindi mapupunit yung pinaka-membrane niya para pagka niluto yung baguette na yan ay masarap at saka napakaganda ng itsura pagka hindi napunit. Ayan, tingnan mo ng mga giliw ay para lang naghahatak ng tali ng kalabaw tingnan ay kayo lamang din napakadali pahabain pagka nire-relax ay kaya lang mga technique giliw pagka bago mo pipiguruhan na gayaan ayan, ay i-relax mo lang kahit 20 minutes para makarelax yung gluten na tinatawag ay di kayo ayos na ayos lang ay para nagpipilon lang ng kulay tingnan ay ayos na ayos pagkatapos yung magiliw ay dapat ay nakarelakanda na yung molder, yung baguette ayan di kayo ganyan lang magiliw. Pagkatapos yung magiliw nilagyan ko ng cornmeal kasi mas masarap yan kapag may cornmeal lang nilalagay ko dyan, hindi siya harina. At pinagugulong-gulong ko lang diyan, ayan, kagaya niyan. At tapos siya ilalagay ko na doon sa ating baguette molder. Yan, mga giliw, diga, medyo hihilahin mo lang ng konti para kahit na mag-stretch siya, kahit na mag-shrink, ay abot na abot doon sa size ng ating molder na baguette So ayan lang mga giliw, paalsahin ko. At ayan na nga mga giliw, malsa na. At hiniwaan ko na, nag-score na ako mga giliw at isinalang ko na kailangan preheated giliw ang oven yan. At ay mga giliw, ready na. Dapat yung temperature niyan ay 190 190 sa loob ng 25 to 30 minutes. Ay hindi kaya ayos na, may baguette ka na. Ay ang palatandaan niya mga giliw na luto na. Pagka yan kinakatok mo ay parang parang may basta yan malutong ang labas na malambot ang loob na
moist ang loob. So ayan mga giliw at nilagay ko na sa ating cooling rack. Ayan kagaya no mga giliw, papakita ko sa inyo na ako yumuhupay, hindi makita. Ayan mga giliw at nilagay ko na nga sa cooling rack. Ayan. Gawa ng maya maya ay pipick upin na yan. At ayan na nga mga giliw, kumuha ko ng mga ilang larawan. Ayan, tigay nakakaganda na mga giliw. So siya mga giliw, hanggang din nila lang at salamat sa inyo at pakishare and like na lang. Bye bye!